Kaya tara na, makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. So mga partners, magandang gabi at may bisita tayo. Ito, bago ko i-introduce yung ating bisita, dahil alam ko gustong-gusto nito yung topic natin eh. Oo, child abuser. Lamang, gigil na naman. Nakakita na kayo ng congressman na child abuser. Ito. Ay, di ako nagsabi nun ha. Dalawa pong korte na nagsasabi nun. Pero bago yun, kailangan siya na mag-e-explain nito. Yung napakaganda, pinakamaganda na banateras. Oo. Please welcome. Kamusta po kayo dyan, Doc Lorraine Badoy? Mag-ingat-ingat po kayo sa mga bangin. Baka ano po dyan ha? Doc, magandang gabi po. Hi, Oli. Kasama po natin Jay Guevara and Jack Argota. Hello, ma'am. Yes, hello Jack and Judea and Jay. Good evening mga kababayan. It's nice to be with you guys. No? So, should we jump in now? No? Talagang ano yun, victory yun for the Filipino people. Yung dinenay ng Court of Appeals, yung appeal ng CPP operatives na si Franz Castro sa Tour Ocampo and 11 others. Yung nangyari sa Talaingod noong 2018 na kumuha sila ng 14 na indigenous na minors, mga bata, at ipinasok ni Franz Castro at ni Satur Ocampo, itong 14 na mga minor na ito sa isang van na walang paalam at walang pahintulot ng mga magulang at saka ng tribo. So kasi alam naman natin anong gagawin sa mga batang yon. Gagawin silang NPA, no? So yun yung kaso huling-huli sila, no? So they've been trying and may propaganda about it now, Talaingod 13, etc., etc. And it's really a victory kasi nasa bawat sektor ng ating lipunan ang CPP, pero lalo't-lalo na sa media at sa legal sa hudikatura natin, sa judiciary, bawat sector actually. No, so napakalaking victory nito. Syempre mag-a-appeal yung mga yan. Memoryado namin yung galaw ng mga yan. So mag-a-appeal sila. Pero for now, very sweet victory ito kasi ang pinakahinos na crimes ng CPP, NPA, NDF ay sa ating mga kapatid na katutubo. Lahat ng maisip ninyo na krimen ginawa sa kanila: rape, sexual harassment, training of child warriors, slavery, child abuse, 'di ba? Yun yung doon sila nalaman na si Franz Castro at si Satur Ocampo ay child abusers, no? Tapos nga ang takip nila ay ano ba ang takip nila? Parang volunteer teachers, parang gano'n yung palusot nila, no? So, yan yung nakikita natin ngayon, salot ang CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang nakikita natin, no? So, at that time, si Satur Ocampo at si Franz Castro, mga kongresista sila noon sa Bayan Muna. Ano ba yung Bayan Muna? Di ba, prente ng CPP yan, no? So, malaking nagpapasalamat tayo sa Court of Appeals at syempre sa NDF-LCAC, no? Tayo Doc Lorraine, alam naman natin na kahit na convicted na tong dalawang to, malaya pa rin. So ano kayang magiging ng administrasyon dito pag hinayaan pa rin nila to ng hinayaan? Lalo na ngayon Jay, Doc Lorraine. Napakaswerte talaga ng CPP kay Bongbong Marcos kasi nung panahon ni PRRD doon, napadapa niya ang CPP, no? So ngayon nakaka-recover sila dahil sa yung Broad Alliance, no, yung pagkikipagkuntsabahan ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF na naging attack dogs nila against the Dutertes. Yun naman yung ginawa ni Bongbong Marcos, 'di ba? Sa lahat naman ng iaalyado mo, teroristang organisasyon pa talaga, 'di ba? So, I'm sorry I interrupted you, Jay, no? Ang pag hindi natin ito natapos, no, hindi na talaga lilipad ang Pilipinas. Kasi talagang bawat sektor ng ating lipunan, nandyan sila. At ngayon nakaka-recover sila. Ngayon, bumabalik na naman habang nagsasalita tayo ngayon, nagre-recruit sila sa loob ng BJMP. Yes. Na ang nag-a-arrange mismo ay ang mga wardens. At pumupunta dyan and it's yung kagandahan kasi ngayon, ewan ko kasi siguro yung training ko bilang doktor hindi ko matanggal na kahit na nakikita natin yung kabulukan ngayon, maganda yon kasi nakikita mo yung lalim ng bulok na kahit si Laila de Lima ay kakontsaba, kahit ICC ay kakontsaba ng CPP kasi nandyan si Cristina Conti. Parang pinapakita sa atin yung extent ng bulok ng Pilipinas. Maganda yon kapag doktor ka kasi alam mo kung saan ka magsisimula para maghilom ang Pilipinas, di ba? Okay. Attorney, no?
Bago tayo lumipat sa attorney tuloy. Doktor Sorry. na, attorney pa. Para kasi attorney yung ano mo eh. Yung aura mo ngayon parang attorney. Napa-attorney tuloy ako, Dok eh. But anyway, Dok, ano po yung masasabi nyo dito sa ginawa ng CPP, NPA, NDF na pagdideklara ng ceasefire? Parang, sila na po ang nagdidikta ng kapayapaan sa Pilipinas. Ano po ang masasabi nyo doon? Yung ceasefire kasi yun, Master Judea, expected yan sa CPP, no? Armas nila yan, weapon nila yan, panloloko nila. Kasi pag ceasefire, ang nangyayari, ang record numbers yung recruitment nila, tapos record numbers yung namamatay ng mga sundalo. Ganyan, kasi hindi naman nila sinusunod eh. Ang sumusunod lang yung gobyerno, 'di ba? So in other words, ang punto ko lang dito, there's nothing new about it. Ang bago ngayon, ba't pumapayag ang gobyerno, 'di ba? Kung papayag sila diyan. At bakit nakikipag-usap si Charlie Galvez sa peace talks? Alam naman, buti sana kung iba na yung panahon, kung hindi dumaan si Rodrigo Duterte sa buhay nating lahat at hindi natin nalaman lahat ito. Pero alam naman natin eh. Alam naman natin kung ano yung peace talks na yan. Pestingyawa talks yan, 'di ba? Kalokohan yan. Ano siya, terrorist talks. Yun yung tamang term dyan, terrorist talks, because it doesn't have anything to do with peace at all. Parang ano lang yun, para pang patagal pa. Kasi yung pinaka-strategy ng CPP, yung protracted war, patagalin ng patagalin. Ito, yung struggle na ito, tong gera na ito, hanggang mapabagsak nilang gobyerno. Kaya talaga, sagot sa langit si Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF kasi pinapadali niya yung pagbagsak ng gobyerno sa pagiging magnanakaw niya. Kasi ang pinaka-lethal na kaaway ng CPP ay ang isang lingkod bayan na totoong naglilingkod. Kasi hindi niya wala nang maniniwala sa kanya, katulad kay Digong, di ba? Kay Digong 35,000 na nag-surrender. Bakit? Pag tinanong mo sila, ba't kayo nag-surrender? Kasi nagising kami na hindi naman pala totoo yung sinasabi kasi naramdaman namin yung gobyerno, o di ba? Pero ngayon, kahit ako minsan gusto mag-NPA, 'di ba? Gusto mo talagang awayin dahil totoong mga magnanakaw, totoong hindi nagsisilbi, 'di ba? Si PRRD nag-isip nun sinabi niya sa amin sa LCAC noon. Kung gusto niyo yung matapos ito, 2 words lang, good governance, magsilbi tayo. Tama siya. Alam niya kung anong ito talagang president na totoong president talaga. Alam niya. Opo. Ma'am, may tanong ako. Yes, Jack. May ginagawa ba ang armed forces natin sa mga pulis natin? Ano yun? May Paulit, ginagawa ba sila? Yung mga armed forces natin? Kung may, Yung ang tanong po ni Sir armed Jack, forces. kung may ginagawa po yung Oo. armed forces at mga kapulisan regarding po dito. Kasi ang lumana na Oo, yung mga Jack. MPA. Wala na parang napaka-powerful nila ngayon Kung ako mismo, Yeah. naaawa na ako sa mga tao Ang hirap nung tanong mo, nahihirapan si Doc Kaya Loren. naunawaan mo ba ako, ma'am? Oo, naintindihan kita. May Kasi, sagot ako dyan, Jack. May sagot Inaano ko na May ni sagot ako. Master. Ay, nila ko sa uli. Yan ako. Hindi, totoo. Mm. Maganda yung tanong mo kasi totoong may ginagawa talaga sila on the ground. Hindi na makakabalik yung mga yan. Tingin ko nakaka-recruit pa rin sila. Pero yung armed forces natin, just the other day, di ba, nagkaroon ng encuentro na sa summer yata yon na ang dami nilang nahuli ng mga NPA, mga baril, may mga namatay, etc. Di ba? So totoo meron silang ginagawa. At saka talagang hinohold nila yung line. Pero yung armed conflict kasi, Jack, yung NPA, isang parte lang naman yun Tuloy-tuloy pa rin naman yung recruitment sa Kongreso. Ang lakas nila ngayon sa Kongreso. Tapos ngayon sa international arena. 'Di ba yung NDF naman, yung CPP, NPA, NDF, 'di ba? Tuloy-tuloy sila yung ibang parte ng teroristang sindikato na ito. Kasi yung before si PRRD, ang hinaan nung ba't hindi natin napabagsak ang CPP is kasi tatlo yung tingin natin. Iba yung CPP, iba yung NPA, iba yung NDF. So, nakikipag-usap sila sa NDFP. No, ganun yung design ng CPP kung bakit ginawa nilang parang tatlo para maloko tayo, malito tayo. Pero after PRRD, alam na natin na iisa lang yan, di ba? So yung kahinaan ngayon parang bumabalik sa dati yung panahon ni PRRD na ang AFP, much to my discouragement talaga, bakit hindi nila kausapin si Bongbong Marcos? Sabihin niya na, sir, nakikipagkaibigan kayo sa CPP, yung ginagamit niyo yan sila Franz Castro, mga CPP yan. Ba't hindi nila kausapin? Alam naman nila. Actually, tinatanong ko sila, ba't hindi nyo kausapin? Di ba? Kausapin nyo sa lahat ng magiging kaibigan nila. Ano pa? Makabayan party list pa. Ang sagot sa akin, ginagawa nila yung on the ground. So bumalik nga sa dati. Unlike nung panahon ni PRRD, sabay-sabay kami nag-work na talagang lahat tinatamaan mo. Yung nasa kongreso, bawat sektor ng lipunan. Di ba tinatanggal natin yung maskara noon? Sinasabi natin si Carlos Zarate ay CPP. Ngayon, hindi nila ginagawa.
na wala Yes. nagsasalita sa kanila. So bumalik sa dati. Oo Pero nga po. with regards to yung armed struggle, Jack, meron silang ginagawa. No. Tsaka ito, Doc Lorraine, ginawa to dati ni, ito yung ganito yung ginawa noon ni, ni Cory Aquino na pinalakas yung mga NPA, Yes. inalagaan. So ganyan naging din yung ginawa ngayon ni Marcos Jr. Ang ano nga ho dito, na, ewan ko lang kung nabalitaan nyo ho, na may mga, wala pa namang 100% na totoo ito, pero may kanya-kanya daw na grupo. May sa Pulahan ng mga NPA, may sa Dilawan, may sa Kakamping. Yun daw, may mga ganyan-ganyan tayo nababalitaan ngayon. At yun, di ba kanina? Sinabi, ano yung sinabi? Nagdeklara sila ng Ng ceasefire. ceasefire. Pero kahapon lang ay nagkaroon ng nagasik ng karahasan sa Balatan, Camarines Sur. Ah. Ang mga so ibig sabihin, Depende. ang mga NPA. So ibig sabihin, binubudol tayo. Hindi, ang ano kasi, ang dineclare nila is 24, 25, and 31-1. 4 na araw lang. 4 na araw lang, okay. Pero, mahirap kasi pagtiwalaan din yun. Hmm. Yun nga, Master Judea, may tanong ako. Apo. Pumayag ang gobyerno? Pumayag ang gobyerno sa ceasefire? Wala naman pong sinabi. Wala Wala pong tugon naman. ng gobyerno dito. Para sa akin lang, parang yung CPP, NPA na ang nagdidikta na, gusto namin ng kapayapaan sa 24, 25 at saka 31-1. So far, wala pa naman po silang sinasabi regarding doon sa alam mo, Master deklarasyon Judea? ng CPP. Alam mo, Master Judea, nung meron tayong asset sa loob ng BJMP, Ah. no? Ang kwento niya, nung lumipad yung aeroplano ni PRRD, nung kinidnap siya, yung extraordinary rendition ni PRRD ni Bongbong Marcos, di ba? Yung heinous crime na yon, yung lahat ng high-ranking na CPP, NPA sa loob ng BJMP at saka yung mga NPA na nandun, Apo. naghiyawan sila sa tuwa. Parang ang sinasabi nila, victory is at hand. Oh. Ganoon ang sinabi nila. No? Kasi doon pa lang, Doc, makikita mo na talagang nagkakampihan talaga sila. Against na Duterte. Oo. Mm. Yes, oo. Ganun yung intindi ko sa sinabi ni Jay na yung may CPP na kaalyado ng mga pink, ng mga dilaw, mga ganyan, di ba? Magkakaaway yung mga yan, magkaaway ang Akbayan at saka ang CPP. Kasi ang Akbayan ay breakaway group ng CPP Yes. yan. Pero as in fiercely magkaaway yan. So, Pero ibig- ngayon bati sila, di So ba? ibig sabihin, Yeah. Doc Lorraine, may nga talaga, may katotohanan din pala yun na talagang merong NPA sa mga Pulahan, may NPA sa mga Dilawan at Pinklawan. So, sa madaling salita, ang gobyerno ni Marcos Jr. ay infested na ng mga Ito maisingit ko lang ma'am ha. Kasi pinag-uusapan niyang BGM. iba-iba CPP, NPA. Si Risa ma'am, asan siya? Ano siya, sa Akbayan siya, di ba? Ayun. Akbayan siya. So, hindi siya miyembro ng CPP. Pero ang Akbayan, ang history niyan, dating mga CPP yan na nag-break away na hindi na sila nag-agree sa violent yung NPA, violent overthrow of government. Pero nandun pa rin yung kanilang overthrow of government, pahihinain Yes. pa din yung gobyerno. 'Di ba? So nakikita mo yung mga tabas ng utak ng mga yan, Oo. 'di ba? Parang may sakit sa utak talaga pagkausap mo kasi lalo't lalo na pag expose ka sa ibang bansa na wala silang mga ganyang baliw, 'di ba? Kita mo talagang babaliw ng mga like what Risa Ontiveros did, 'di ba? Yung lagi nagpapadala sa Senado ng mga planted na witnesses niya, 'di ba? Talagang sinasaktan ang Pilipino ng mga taong ito, no? Oo, So, ma'am, kasi medyo ligaw ako dito sa mga to. Pero ramdam naman ng taong bayan yung kanilang affiliation. Ito sila Llamas, doon din. meron silang common ground, 'di ba? Doon din nanggaling sila Llamas, Yes. 'di ba? Pero gusto ko yung sinabi ni Jay kasi natin 'yon, i-explain natin 'yon. Yung genius ng CPP, yung lakas niya, ay yung broad alliances niya. Lahat pinasok niyan, kahit call center, kahit ICC nakakapasok siya, no, kahit lahat kinakaibigan niyan. Sila yung humaharap sa UN at sila nagre-represent ng Pilipinas, tapos yung mga kasinungalingan nila lumalabas sa United Nations, di ba? Yes. Pagka kahit humaharap kami nun sa UN, government na ng Pilipinas yung humaharap, tapos high level na delegation, mga secretaries, etc., ang paniniwalaan nila yung mga CPP. So, kasi inalagaan nila yon 50 plus years na talagang ginapang nila yon. What for? Di ba recently si Nery Colmenares meron siyang award from the University of Melbourne? Kasi Nery Colmenares ay CPP yan, operatiba yan, tigas yan, top recruiter yan, di ba? Bakit? Ba't nila nagagawa yun? Because nga of their infiltration. Yung sinasabi ni Jay, nakikita niya lahat sila. Yes, pag tinignan mo ang administrasyon ni Marcos ngayon, nakakangilabot. Kasi kilala namin sila. Ang dami nila dyan. Mga CPP, mga USEC, ASEC directors.
ang nagpapalakad ng gobyerno, marami, komunista, CPP, NPA, NDF. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. He truly opened the portals of hell to our country. So I think that's the reason why na nagkakaganito ang bansa natin, ang gulo-gulo. Wala nang Yes. parang wala nang direction, Dok eh. Wala nang direction yung bansa Yes. natin dahil Yeah. parang hindi naman natin masasabi na lahat sila ay guguluhin ng Pilipinas. Kahit papaano, mayroon naman dyan na mga matitino pa. Kaya lang ang problema, gagawa ka ng matino tapos sisirain ng mga kasama mo rin lang kasi ayaw nila na mag-succeed ang gobyerno. Parang ganun. Tama ba, Yes, Dok? correct. Master Judea, na bullseye mo talaga kasi napakarami, the vast majority of our public servants are faithful and true. Mga kaibigan ko yan, kilala ko sila. Kaso, hindi naman sila nasa leadership position or Yes. pag nasa leadership position sila, nasasapawan sila, 'di ba? So, nakakaawa ang gobyerno ngayon, talagang walang kalaban-laban. Kahit tayo, we hate the government right now, but the government doesn't belong to Marcos or it belongs to us, atin 'yan. Kaya tama na pinupuna natin ang gobyerno kasi atin 'yan, 'di ba? Ano yung sinabi mo kanina, Doc Lorraine, nasa BGMP sila nagre-recruit? Ay, oo, grabe to. So, ibig sabihin, Grabe to. kaya pala nakatulay sila kay Madriaga. Correct. Yes. Oo. Grabe ito, habang nagsalita tayo ngayon, no, matagal na, ang galing-galing talaga ng CPP, NPA, NDF. No? I really, honestly, admire them because very focused sila habang pinapaaway nila tayo, habang nag-aaway Duterte, Marcos, ginagalit nila tayo, tuloy-tuloy ang recruitment sa BJMP, nagapang nila ang warden, na yung warden mismo ang nagbibigay ng opisina niya para doon ng mga anak natin pumupunta every Saturday na ang nagtiteach in sa kanila ay mga top cadres, si Vic Ladlad, Adelberto Silva, si Wigberto Villarico. These are the top cadres of the CPP, NPA, NDF na ang hinahawakan nila ay mga anak natin. Grabe, di ba? Grabe nangyari talaga sa Pilipinas. Tuloy-tuloy noong panahon ni PRRD, walang ganyan. No? Takot na takot sila, pero ngayon hindi na ganon. No? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at